Nararamdaman mo ba na parang ibinuhos na ng langit ang lahat ng pagsubok sa iyong buhay? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung nasaan ang Diyos sa gitna ng iyong pagdurusa? O baka ngayon mismo ay tahimik kang umiiyak at naghahanap ng sagot sa gitna ng dilim? Kung ikaw ay napagod na, nasaktan at halos mawalan ng pag-asa, ang mensaheng ito ay para sa iyo dahil may lihim na katotohanan ng Diyos na nais niyang ipaalam sa puso mo ngayon. Maraming Pilipino ang lumaki na may takot at pananampalataya sa Diyos. Sanay tayo na magsimba, magdasal at humawak sa rosaryo o Biblia kapag may problema. Ngunit kapag ang pagsubok ay tila walang katapusan, minsan ay nanghihina ang ating pananampalataya. Minsan ay napapatanong tayo kung bakit hinahayaan ng Diyos na tayo ay masaktan. Subalit ang hindi natin nakikita ay may ginagawa ang Diyos sa likod ng bawat luha at bawat paghihirap. Sinasabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Ibig sabihin nito na kahit ang mga bagay na masakit at hindi natin maintindihan, ay kayang gamitin ng Diyos para sa ating kabutihan. Hindi aksidente ang iyong pinagdadaanan ngayon. Hindi ka pinabayaan ng Diyos kahit tila tahimik siya. Sa katunayan, maaring sa mismong panahon ng pagsubok kaniya, mas pinalalakas at hinuhubog. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pagsuporta ninyo ay makakatulong upang mas marami pang kaluluwa ang maabot ng mensaheng ito. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-asa at katotohanan na nagmumula sa Biblia. Kung naniniwala ka na may plano ang Diyos sa iyong buhay, manatili ka hanggang sa huli. Dahil ang susunod mong maririnig ay maaring sagot sa iyong mga panalangin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 paraan kung paano ka pinalalakas ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Hindi ito basta inspirasyon lamang, kundi mga katotohanang nakaugat sa kanyang salita. Makikita mo na ang bawat sakit ay may layunin at ang bawat paghihintay ay may bunga. Matutuklasan mo na ang Diyos ay hindi lamang tagapagligtas, kundi tagahubog ng matatag na pananampalataya. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, dalangin ko na mas maging matibay ka, mas maging malapit sa Diyos, at mas maunawaan mo na sa likod ng bawat pagsubok ay may pagpapalang inihahanda ang Panginoon para sa iyo. Unang paraan, ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng pagsubok na nagpapatatag ng iyong pananampalataya. Kapag dumaraan ka sa mabigat na pagsubok sa iyong buhay, hindi ito nangangahulugan na iniwan ka na ng Diyos o kinalimutan ng iyong mga panalangin. Maaring ito ang paraan niya upang patatagin at palalimin ang iyong pananampalataya sa Kanya. Tulad ng ginto na dumaraan sa apoy upang luminis at maging mas mahalaga, ang ating puso ay hinuhubog din sa init ng problema. Hindi madali ang prosesong ito, lalo na kapag ikaw ay pagod at nasasaktan. Ngunit ang bawat luha ay may kapalit na mas matibay na pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Maraming beses na nais nating takasan ang sakit at piliin ang mas magaan na daan. Natural sa tao ang maghanap ng kaginhawaan kapag nahihirapan na. Ngunit sa mas malalim na plano ng Diyos, ang mahirap na landas ang nagbubunga ng matatag na pananampalataya. Kapag wala ka ng ibang masandalan kundi Siya, doon mo tunay na mararanasan ang Kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng kahinaan mo, Siya ang nagiging lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Sinasabi sa James 1 verse 2-3, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience." Ipinapakita ng talatang ito na ang pagsubok ay hindi sumpa kundi proseso ng pagpapatatag ng iyong pananampalataya. Ang sinusubok na pananalig ay nagbubunga ng pagtitiis na hindi madaling matinag. Ang pagtitiis na ito ang humuhubog sa iyong pagkatao at naghahanda sa iyo para sa mas malaking plano ng Diyos. Sa bawat hamon na nalalampasan mo sa tulong niya, may bagong lakas na inilalagay ang Diyos sa iyong puso. Bilang mga Pilipino na may malalim na pananampalataya, sanay tayong lumuhod at manalangin kapag may problema. Ang pagsubok ay nagiging paanyaya upang mas mapalalim pa ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi na lamang Siya bahagi ng tradisyon, kundi nagiging sentro ng ating buhay. Habang ikaw ay nananalangin at nagtitiwala,
Unti-unti kang pinalalakas ng kanyang presensya. Sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, ipinapakita ng Diyos na ikaw ay kanyang hinuhubog upang maging mas matatag, mas matibay, at mas malapit sa kanya. Ikalawang paraan, ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng kanyang presensya sa gitna ng iyong pag-iisa. May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at walang nakakaunawa sa bigat na iyong dinadala. Tahimik ang paligid ngunit maingay ang iyong isip at puso dahil sa mga alalahanin. Sa mga ganitong pagkakataon, madaling isipin na malayo ang Diyos at hindi niya naririnig ang iyong mga daing. Ngunit ang totoo, mas lalo siyang lumalapit kapag ikaw ay sugatan at nanghihina. Sa gitna ng iyong pag-iisa, doon niya ipinaparamdam ang kanyang presensya na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Hindi laging inaalis ng Diyos ang problema agad-agad. Minsan ay pinipili niyang samahan ka habang ikaw ay dumaraan sa proseso ng paghilom at pag-unawa. Ang kanyang presensya ang nagiging sandigan mo kapag pakiramdam mo ay wala ka ng kakampi. Sa bawat panalangin na ibinubulong mo sa gabi, siya ay nakikinig at kumikilos sa paraang hindi mo agad nakikita. Habang kasama mo siya sa laban, unti-unti niyang pinapalakas ang iyong loob at pananampalataya. Sinasabi sa Isaiah 41 verse 10, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Ang pangakong ito ay malinaw na paalala na hindi ka kailanman nag-iisa sa gitna ng pagsubok. Ipinapangako ng Diyos na palalakasin ka niya at tutulungan sa bawat hakbang. Hindi lamang siya tagamasid sa iyong buhay, kundi aktibong kumikilos para sa iyong kapakanan. Kapag pinanghahawakan mo ang pangakong ito, napapalitan ng tapang ang iyong takot. Bilang mga Pilipino na likas na malapit sa pamilya at komunidad, mas masakit kapag nakakaramdam tayo ng pag-iisa. Ngunit kahit walang taong makaintindi sa iyo, may Diyos na ganap na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Ang kanyang presensya ay hindi nakadepende sa dami ng taong nasa paligid mo. Kahit ikaw ay mag-isa sa isang silid, kasama mo siya at hawak niya ang iyong buhay. Sa pagkilala sa katotohanan ito, tumitibay ang iyong loob at nagkakaroon ka ng bagong pag-asa. Kung ngayon ay nakakaramdam ka ng lungkot at tila walang sumasagot sa iyong mga panalangin, alalahanin mo na ang Diyos ay hindi kailanman huli. Maaring tahimik siya, ngunit hindi siya nawawala. Sa kanyang presensya, may lakas na hindi kayang sirain ng anumang problema. Habang mas lalo kang lumalapit sa kanya, mas lalo niyang pinupuno ang iyong puso ng kapayapaan at katatagan. Sa ikalawang paraang ito, ipinapakita ng Diyos na ang kanyang presensya mismo ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng lahat. Ikatlong paraan, ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng kanyang salita na nagbibigay liwanag at direksyon. Sa panahon ng pagsubok, maraming boses ang naririnig mo na nagdudulot ng takot at pagkalito sa iyong isipan. May mga opinyon ang tao na minsan ay lalo pang nagpapabigat sa iyong damdamin. Kapag hinayaan mong ang mundo ang maging gabay mo, mas lalo kang mawawala sa direksyon. Ngunit may isang tinig na hindi kailanman nagsisinungaling at hindi nagbabago. Ito ay ang salita ng Diyos na patuloy na nagbibigay liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang Biblia ay hindi lamang aklat na binabasa tuwing linggo o kapag may okasyon. Ito ay buhay at may kapangyarihan na tumagos sa puso ng tao. Sa bawat talata na iyong binabasa at pinagninilayan, may lakas na pumapasok sa iyong espiritu. Kapag ang isip mo ay puno ng pangamba, ang salita ng Diyos ang nagpapaalala ng kanyang mga pangako. Unti-unti nitong pinapalitan ang iyong takot ng pananampalataya at pag-asa. Sinasabi sa Psalm 119 verse 105, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Ipinapakita ng talatang ito na ang salita ng Diyos ang nagsisilbing ilaw sa madilim na daan ng buhay. Kapag hindi mo alam kung anong desisyon ang tama, ang kanyang mga aral ang gumagabay sa iyo. Hindi kanya hinahayaang maglakad sa dilim ng walang direksyon. Sa bawat gabay na nagmumula sa kanyang salita, tumitibay ang iyong loob at nagiging malinaw ang iyong mga hakbang. Bilang mga Pilipino na may malalim na pagpapahalaga sa pananampalataya, madalas tayong may Biblia sa ating tahanan. Ngunit ang tunay na lakas ay dumarating kapag ito ay binubuksan, binabasa at isinasapuso. Sa gitna ng problema sa pamilya, trabaho o kalusugan,
may sagot ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Habang mas lalo mong inuunawa ang kanyang mga pangako, mas lalo kang nagiging matatag. Ang mga pangungusap na nagmumula sa Biblia ay nagiging sandata mo laban sa pagdududa at panghihina. Kung ngayon ay nalilito ka at hindi mo alam kung saan patungo ang iyong buhay, bumalik ka sa salita ng Diyos. Hayaan mong ito ang mangusap sa iyo at magbigay ng malinaw na direksyon. Sa bawat pahina na iyong binabasa, may bagong lakas na ibinibigay ang Panginoon. Habang pinupuno mo ang iyong isip ng kanyang katotohanan, nababawasan ang puwang ng takot at pangamba. Sa ikatlong paraang ito, ipinapakita ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang salita, ikaw ay kanyang pinalalakas, ginagabayan at inihahanda para sa mas maliwanag na bukas. Ikaapat na paraan. Ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng panalangin na nagdudulot ng kapayapaan at katatagan. Sa gitna ng matinding pagsubok, ang unang reaksyon ng marami ay mag-isip ng mag-isip hanggang sa lalo lamang mabigatan ang damdamin. Kapag ang problema ay paulit-ulit na umiikot sa iyong isip, nawawala ang kapayapaan ng iyong puso. Ngunit may isang makapangyarihang sandata na ibinigay ang Diyos sa bawat mananampalataya. Ito ay ang panalangin na nag-uugnay sa iyo ng direkta sa Kanya. Sa bawat pagluhod at taimtim na paglapit sa Diyos, may lakas na dumadaloy sa iyong espiritu. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng tulong. Kapag may kailangan tayo, ito ay pakikipag-usap sa isang ama na nagmamahal at tunay na nakikinig. Kapag inilalabas mo sa Kanya ang iyong takot, galit at kalungkutan, gumagaan ang iyong pakiramdam. Hindi man agad nagbabago ang sitwasyon, nagbabago naman ang iyong puso. At kapag nagbago ang iyong puso, mas nagiging matatag ka sa pagharap sa anumang hamon. Sinasabi sa Philippians 4 verse 6 to 7, "Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ang pangakong ito ay nagsasabing may kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng isip ng tao. Kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng panalangin, Siya ang magbabantay sa iyong puso at isipan. Ang kapayapaang ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang hindi matinag ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, may katahimikan na nagmumula sa presensya ng Diyos. Bilang mga Pilipino na lumaki sa kultura ng pagdarasal, alam natin ang kapangyarihan ng paglapit sa Diyos. Mula sa simpleng panalangin bago kumain hanggang sa taimtim na paghingi ng tulong sa oras ng krisis, nakaukit na ito sa ating buhay. Sa bawat pagdarasal, hindi ka lamang nagsasalita kundi nakikipag-ugnayan ka sa may lalang ng langit at lupa. Ang koneksyong ito ang nagpapaalala sa iyo na may mas makapangyarihan kaysa sa iyong problema. Habang mas lalo kang nananalangin, mas lalo kang nagiging matatag sa iyong pananampalataya. Kung ngayon ay mabigat ang iyong dibdib at tila hindi mo na kaya, subukan mong lumuhod at ibuhos ang lahat sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya ang tunay mong nararamdaman nang walang pag-aalinlangan. Sa bawat sandaling ginugugol mo sa panalangin, may lakas na unti-unting bumabalik sa iyong puso. Maaring hindi agad mawala ang pagsubok, ngunit magkakaroon ka ng kapayapaan upang harapin ito. Sa ikaapat na paraang ito, ipinapakita ng Diyos na sa pamamagitan ng panalangin, ikaw ay Kanyang pinatitibay at pinupuno ng kapayapaang lampas sa anumang pag-unawa. Ikalimang paraan. Ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na nagtuturo ng pagtitiwala sa Kanyang plano. May mga pagkakataon na hindi mo maintindihan kung bakit may mga pangarap na hindi natutupad at may mga pintuan na kusang nagsasara. Nagtataka ka kung bakit tila kabaliktaran ng iyong inaasahan ang nangyayari sa iyong buhay. Sa mga sandaling ito, madaling panghinaan ng loob at isipin na mali ang iyong direksyon. Ngunit ang hindi mo nakikita ay may mas mataas na plano ang Diyos para sa iyo. Sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pangyayari, tinuturuan Kanyang magtiwala sa Kanyang perpektong kalooban. Ang pagtitiwala ay hindi lamang salita, kundi isang desisyon ng puso. Ito ay pagpili na maniwala kahit hindi malinaw ang hinaharap. Kapag hinayaan mong ang Diyos ang humawak ng manibela ng iyong buhay, mas nagiging panatag ang iyong kalooban. Maaaring hindi mo kontrolado ang lahat ng sitwasyon, ngunit hawak ng Diyos ang kabuuan ng iyong kwento. Sa bawat araw na pinipili mong magtiwala, lumalakas ang iyong pananampalataya.
Sinasabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na ang sariling pag-unawa ay limitado at hindi sapat. Kapag ang Diyos ang kinilala mo sa bawat desisyon, Siya ang magtutuwid ng iyong landas. Hindi Kanya hahayaang maligaw kung Siya ang iyong inuuna. Sa pagtitiwala sa Kanyang direksyon, tumitibay ang iyong loob kahit hindi mo pa nakikita ang dulo ng daan. Bilang mga Pilipino na may malalim na pananampalataya, madalas nating sabihin na bahala na ang Diyos. Ngunit ang tunay na pagtitiwala ay hindi lamang salita kundi pagsunod at pagsuko sa Kanyang plano. Kapag may nabigong plano o nasirang pangarap, maaring ito ay proteksyon ng Diyos laban sa mas malaking sakit. May mga bagay na inaalis Siya upang bigyan ka ng mas mabuti at mas angkop sa Kanyang layunin. Habang tinatanggap mo ang Kanyang kalooban, mas lalo kang nagiging matatag at payapa. Kung ngayon ay may mga tanong ka na walang sagot at may mga pangyayaring hindi mo maipaliwanag, piliin mong magtiwala sa Diyos. Maaaring hindi mo nakikita ang kabuuan ng larawan, ngunit malinaw ang Kanyang plano para sa iyo. Ang bawat pagsubok na dumadaan sa iyong buhay ay bahagi ng mas malaking disenyo ng Kanyang pag-ibig. Habang patuloy kang nagtitiwala, unti-unti kang pinalalakas ng Diyos mula sa loob. Sa ikalimang paraang ito, ipinapakita Niya na sa pagtitiwala sa Kanyang plano, ikaw ay nagiging mas matatag, mas mapayapa at mas handa sa mga pagpapalang darating. Ika-6 na paraan, ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng mga tao na Kanyang ipinapadala upang suportahan ka. Sa panahon ng pagsubok, madalas mong maramdaman na ikaw ay nag-iisa sa laban ng buhay. Ngunit hindi nilikha ng Diyos ang tao upang mamuhay ng hiwalay at walang kasama. May mga taong inilalapit Siya sa iyo upang maging daluyan ng Kanyang pag-ibig at pagpapalakas. Maaring ito ay pamilya, kaibigan, kapatid sa pananampalataya, o kahit isang taong hindi mo inaasahan. Sa pamamagitan nila, ipinapakita ng Diyos na hindi Niya hinahayaan ang Kanyang mga anak na maglakbay ng mag-isa. May mga pagkakataon na ang isang simpleng mensahe, tawag o yakap ay nagiging sagot sa iyong tahimik na panalangin. Ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa mga himala, kundi pati sa pamamagitan ng mga taong handang makinig at umunawa. Kapag ikaw ay nanghihina, maaring may isang taong ginagamit ang Diyos upang paalalahanan ka ng Kanyang mga pangako. Ang kanilang mga salita ng pag-asa ay nagiging pampalakas ng iyong loob. Sa ganitong paraan, nararanasan mo ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng komunidad. Sinasabi sa Ecclesiastes 4 verse 9 to 10, "Two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, the one will lift up his fellow, but woe to him that is alone when he falleth, for he hath not another to help him up." Ipinapakita ng talatang ito na mahalaga ang may kasama sa paglalakbay ng buhay. Kapag ikaw ay nadapa dahil sa pagsubok, may taong itinalaga ang Diyos upang tumulong sa iyong pagtayo. Hindi kahinaan ang paghingi ng tulong, kundi pagkilala na kailangan natin ang isa't isa. Sa tulong ng iba, mas nagiging matatag ang iyong puso at pananampalataya. Bilang mga Pilipino na may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at samahan, natural sa atin ang magdamayan. Ang kultura ng bayanihan ay sumasalamin sa disenyo ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Sa loob ng simbahan at komunidad, may lakas na nagmumula sa sama-samang panalangin at suporta. Kapag ibinabahagi mo ang iyong pinagdadaanan, nababawasan ang bigat na iyong dala. At habang ikaw ay tinutulungan ng iba, ikaw rin ay nagiging pagpapala sa kanila. Kung ngayon ay nahihirapan ka, huwag mong isara ang iyong puso sa mga taong nais tumulong. Maaring sila ang sagot ng Diyos sa iyong tahimik na paghingi ng lakas. Buksan mo ang iyong sarili sa payo, panalangin at pagmamahal ng komunidad. Sa pagtanggap ng suporta, mas lalo mong mararanasan ang pag-aalaga ng Diyos. Sa ika-6 na paraang ito, ipinapakita Niya na sa pamamagitan ng mga taong Kanyang ipinapadala, ikaw ay Kanyang pinalalakas upang magpatuloy at magtagumpay sa gitna ng pagsubok. Ika-7 paraan, ang Diyos ay pinalalakas ka sa pamamagitan ng pag-asa sa Kanyang mga pangako na hindi kailanman nabibigo. Kapag ang lahat ay tila gumuho at ang sitwasyon ay parang wala ng pag-asa, doon sinusubok ang tibay ng iyong pananampalataya. May mga gabi na mahirap matulog
dahil sa dami ng iniisip at pinapangamba. Ngunit sa gitna ng kadilimang iyon, may liwanag na hindi kayang patayin ng anumang problema. Ang liwanag na ito ay ang mga pangako ng Diyos na nananatiling totoo sa lahat ng panahon. Habang kumakapit ka sa kanyang mga salita, unti-unting bumabalik ang lakas ng iyong loob. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi tulad ng pangako ng tao na minsan ay napapako o nakakalimutan. Siya ay tapat at hindi nagbabago kahit magbago ang mundo. Kapag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, iyon ay katiyakan na maaari mong sandigan. Sa bawat talata ng Biblia na naglalaman ng pag-asa, may kapangyarihang bumuhay sa iyong espiritu. Habang mas lalo mong pinagninilayan ang kanyang katapatan, mas tumitibay ang iyong puso. Sinasabi sa Lamentations 3 verse 22 to 23, "It is of the Lord mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning, great is thy faithfulness." Ipinapakita ng talatang ito na araw-araw ay may bagong awa at bagong lakas na nagmumula sa Diyos. Hindi nauubos ang kanyang habag kahit paulit-ulit tayong nagkakamali o nanghihina. Tuwing umaga may panibagong pagkakataon upang magsimula at magpatuloy. Sa paghawak sa pangakong ito, napapalitan ng pag-asa ang iyong pangamba. Bilang mga Pilipino na likas na may matibay na pananampalataya, malalim ang ating paniniwala na may Diyos na gumagabay sa ating bukas. Kapag may bagyo sa buhay, sinasabi natin na may dahilan ang lahat at may magandang plano ang Diyos. Ang ganitong pananaw ay hindi lamang tradisyon, kundi bunga ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Habang patuloy mong inuulit sa iyong sarili ang kanyang mga salita, lumalakas ang iyong espiritu. Ang pag-asa na nagmumula sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng tapang upang harapin ang susunod na araw. Kung ikaw man ngayon ay nasa punto na halos sumuko na, alalahanin mo ang mga pangako ng Diyos na hindi kailanman nabigo. Maaaring mabagal ang pagbabago, ngunit tiyak ang kanyang pagkilos. Sa bawat paghihintay, may lakas na kanyang ibinibigay upang hindi ka tuluyang bumagsak. Habang pinipili mong maniwala sa kanyang katapatan, mas lalo kang nagiging matatag sa loob. Sa ikapitong paraang ito, ipinapakita ng Diyos na sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mga pangako, ikaw ay kanyang pinalalakas upang magpatuloy, manindigan at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Huwag mong kalimutan ang katotohanan ito. Ang pagsubok na halos sumira sa iyo, ang siyang ginamit ng Diyos upang palakasin ka. Ang luha na inakala mong kahinaan ay naging binhi ng mas matatag na pananampalataya. Ang gabi na akala mo ay walang katapusan ay naging daan upang mas makilala mo ang liwanag ng Diyos. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito aksidente kundi bahagi ng kanyang banal na plano. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay na higit pa sa iyong nakikita ngayon. Sa bawat paraan na ating tinalakay, malinaw na ang Diyos ay hindi kailanman naging tahimik ng walang dahilan. Sa likod ng bawat sakit ay may paghubog. Sa likod ng bawat paghihintay ay may paghahanda. At sa likod ng bawat pagsubok ay may pagpapalakas na nagmumula sa kanyang kamay. Hindi kanya dinadala sa isang laban na wala siyang ibibigay na lakas upang mapagtagumpayan mo ito. Sinasabi sa 2 Corinthians 4 verse 16, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Ipinapaalala ng talatang ito na kahit ang panlabas mong anyo ay napapagod at nanghihina, ang iyong espiritu ay patuloy na pinapanibago ng Diyos araw-araw. Hindi nakikita ng marami ang laban na iyong kinakaharap sa loob, ngunit nakikita iyon ng Panginoon. At habang ikaw ay kumakapit sa Kanya, may bagong lakas na dumadaloy sa iyong puso. Ito ang lakas na hindi kayang ibigay ng mundo at hindi kayang agawin ng problema. Kaya kung ikaw ay dumaraan pa rin sa matinding pagsubok, huwag mong sukuan ang iyong pananampalataya. Patuloy kang manalangin kahit tila tahimik ang langit. Patuloy kang magtiwala kahit hindi mo pa nakikita ang sagot. Patuloy kang kumapit sa kanyang mga pangako kahit may takot sa iyong dibdib. Dahil ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tapat upang ito ay tapusin. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sama-sama nating palakasin ang bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya
at pag-asa na nagmumula sa Biblia. Kung may natutunan ka at naramdaman mong nangusap ang Diyos sa iyo, ibahagi mo ang mensaheng ito sa iba. Maaring ikaw ang maging daan upang may isang taong muling tumindig at lumaban. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, tandaan mo na sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, ang Diyos ay kasama mo, pinapalakas ka, at inihahanda ka para sa mas dakilang layunin sa iyong buhay.